Fish on. Fish on mga master. Fish on. Oops, fish on. Fish on mga master. Oops, fish on. Ikaw pala yung paggalaw-galaw dyan. Fish on. Magat siya. Yon, magandang araw sa inyong lahat mga master. Bali sa araw na ito, magkakasting tayo, mag-try ulit tayo mag-cast dito sa spot natin dito sa yung liliguan namin. Bali may pina-field test kasi sa ating rod, yan. Ryobi Magenkai 682 UL, yan. Galing po ito kay Raiden Tackle Store. Bali field test natin to ngayon. Sana makadali tayo kahit paano. Medyo high tide pa kaya tanghali na kami pumunta. Yan, pa low tide pa lang ito mga master. Yung dagat oh. Malapit pa yung dagat. Kumaga ano pa, mataas pa talaga. Tapos medyo umuulan na doon. Pero okay naman to kasi wala naman tong ano, hindi naman to magkukulog at magkikidlat kasi yung ano niya, yung ulan niya is pakalat-kalat. Kumbaga ano, makulimlim talaga buong araw mga master. Yan, ipapakita ko lang po sa inyo yung rod na pina-field test natin. Yan po yung bat niya. Yan, sobrang nipis niyan mga master, mas makapal pa yung aking ano, aking hintuturo. Ang aking liliit, mas manipis siya mga master, manipis siya. Yan, Ryobi mga master, yan yung brand niya, Ryobi. Yan. Rail set niya is parang Ryobi siguro ito mga master, Ryobi na sariling rail set ng Ryobi. Tapos ito po ay yung specs pala nito mga master, walang nakasulat dito sa rod pero tinanong ko kasi kay Raiden Tackle Store kung ano specs nito. 0.8 to 5 grams yung kanyang lure capacity, tapos 2 to 6 pounds yung kanyang ano line. Yung kanyang mga guides mga master ay Fuji. Yan, may tatakyan na Fuji yan, naka-engrave diyan. Naka-ukit diyan. Ewan ko kung makikita diyan. Ito po yung tip niya, oh, grabe kanipis yan. Kala nyo yung ano, ting-ting ng niyog. Yan. Sobrang nipis. Solid tip to mga master. Bali dito dinugtong yung tip. Dito hollow na ito. Yung sa pangalawang guide niya mga master. Yan. Bali pangatlo pa lang guide. Mula sa tip. Yan, solid siya. Tapos dito hollow na. Pwede siyang pang-aging mga master kasi manipis. Pero iba pa rin ang ano, rod na pang-aging. Pero ito, pwede mga master. Kung gusto niyo magsubok ng aging, pwede ito. Yan. Yan, medyo lumalakas na yung hangin kasi parang paulan na. Sobrang liit mga master, sobrang nipis. Para sa mga finesse, ano to? Para sa mga finesse angler. Yun talagang gusto ng ano, ng laban ng isda. So ayan, let's go. Tama na itong intro natin. Subukan na natin mga master, sana makadali. So ayan mga master, subukan nating gamitin tong ano. Yan, yung fluorescent green or neon green. Galing po ito kay Magnum Tackle, 5 grams po ito. Ayan. Kasi medyo makulimlim. Try natin to. Try natin dito sa gilid-gilid lang. Hindi muna tayo lulusong. Kasi medyo malalim pa. Subukan lang muna natin kung maganda siya pang cast. Yan, goods na goods mga master, yung casting ano niya. Casting distance niya. Para lang din siyang sa mga normal na ultralight. Yung inaabot ng casting niya. Yan o, layo din. Around 20 meters to 30 meters ang inaabot ng ano niya, casting niya. Kaya ito talagang pwede itong ano, gamitan ng mga soft bait na 2 grams, ganyan yung mga lure na 2 grams, mga jig na 2 grams. Pwede siyang pang-aging. Ang kasarapan kasi sa gantong rod, yung mga gantong maninipis na rod mga master,
tapos solid yung tip, ano siya, ramdam mo talaga yung galaw ng lure mo, ramdam yung galaw ng lure, ramdam na ramdam din yung kagat ng isda, yung strike ng isda, konting sagi nito sa ano, sa damo or sa ano ng isda, konting sagi ng isda, ano, mararamdaman mo talaga. Yun ang kagandahan sa mga solid tip. Although malambot talaga ang ano ng solid tip, kasi ginawa nga siyang ganon, yung tipong ano talaga siya, yung pangalan nito, yung mabibend talaga siya pag may ano, may pressure or timbang na ano sa kanya, hihila sa kanya. Uy, strike, sayang, hindi nadali yung hook natin. Strike dito mga master. Kaya ayun, gisan ulit natin. Hindi na puruhan ng hook. Bugaong siguro na maliit. Tayo kasi mga master, kung ano-ano yung mga ano ng gamit natin. Baga sari-sari yung ano natin, yung mga setup natin. Minsan kasi sa isang spot maganda maggamit ng gantong setup, sa isang spot naman alanganin yung gantong setup, fish on mga master. Alanganin naman ang gantong setup sa ibang spot, ay sa ibang spot mga master. Yan ganda ng laban nyo. Woohoo! Snapper! Iba lang talaga pag ganitong ano mga master. Reko. Iba lang talaga pag ganitong high tide, nandito lang yung mga isda sa gilid. Mga snapper nandito lang sa gilid, kaya suabe. Yan mga master. Snapper. Anong isda to, nak? Anong fish to? Apatoy. Anong fish yan? Snapper. Galing Approved. Snapper. Galing talaga no? Snapper talaga no? Spanish. Papa, go. Galing no? Snapper nga naman no? Lagay natin sa tubig mga master. Buhay-buhay lang siya. Pahin mo na saglit. Pay nga para sakto mamaya pagbalik natin. Ano na? Low tide na. Sana lang hindi lumakas masyado. Ayos lang yung paambon-ambon. Basta yung hangin hindi siya lumakas masyado, tsaka yung ulan. Para makabuelo tayo mamaya. Tabi muna tayo para malaro din natin si Princess doon. Kanina pa ako noon tinatawag tatawag ng kasama sa kanya magligo. Fish on mga master, fish on pa. Ganda ng laban ala pumalagpo. Ano kaya to? Kanuping. Laki.
Kanuping. Ano nga hinanap natin kanuping mga master? Hanap natin isda dito. Ano mga master? Kanuping. Dito lang sa tabi. May mga butas-butas kasi dyan mga master. Nanginginain siguro siya dyan. Nagtsambahan pa natin siya oh. Kaya pala grabe kaganda ng laban niya. Legit din talaga kasi ang laban ng kanuping mga master. Kaswerte dito lang sa tabi. Kailan patabi na tayo. Yan o, pang ulam na lagyan natin dito sa lagayan natin para buhay. Yan. Goods na goods mga master. Kita nyo yung laban ng kanuping sa rad natin no. Hagis ulit tayo doon. Siyempre nabawasan na ang kati ng kamay. Subukan na rin natin yung laban ng isda dito sa ano. Oops, strike. Subukan na rin natin yung laban ng isda dito sa rad. Grabe, konting kalabit lang talaga ng isda mga master. Ramdam na ramdam talaga. Yung mga yan, mga kumakalabit na yan, ano yan eh, yung mga balo or yung mga maliliit na balo or yung mga ano ito, yung mga torsilyo, ay torsilyo tuloy. Ano ito yung yun oh, strike ko. Strike na naman. Yung parang balo mga master na ano, baritos, yun, baritos mga master. Yan. Madalas yan yung mga may strike dito eh. Pag high tide. Yung estilo kasi ng mga yan, yung mga balo, tsaka yung mga baritos, binabangga-bangga lang nila mga master. Yung mga balo na maliliit na yan, madalas yan sa line lang kumakagat eh. Yan, napuputol. Ito yung mga torsilyo or yung mga barakuda, sa line lang kumakagat yan. Uy, putol. Hala, putol mga master. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga master eh. Na yung mga ganyang isda sa line talaga nila i-strike in. Tingnan nyo. Naputol sa line. Walang hey, walang Diyos. Dito lang pa naman sa gilid oh. Maaaring ano balo. Yung line natin yung strike nya. So yan mga master, gumamit naman tayo ng ano, chirinoya. Yan, na orange yan. Yan po, chirinoya na orange. Fluorescent orange naman to. Para sakto lang din sa panahon natin. Yan. 5 grams po ito. Galing kay Good Catch. Testing natin. Yun. Kaya niya naman sana yung pudidililo mga master na ihagis. Ayan, kaya niya. Ang problema, yan, mahangin na kasi dito, kaya pag nakasalubong sa hangin yung hagis natin, para siyang ano, parang nahihirapan na rin siyang maghagis kasi medyo mabigat na nga yung lure para sa kanya. Tapos yung retrieve, halata mong ano, hindi na normal yung ano, yung pag-retrieve sa lure. Mabigat nang i-retrieve yung lure mga master para sa kanya. Kasi syempre manipis nga yung tip niya, ganun. Kaya pinalitan na lang muna natin ng 5 grams na slim type chirinoya para, oops, fish on mga master, fish on po para safe yung ano natin, safe yung rod natin, hindi tayo ano, hindi tayo maalangan. Talakitok po, talakitok bluefin trevally. Yan po, ganda na rin yung size niya, pang ulam na rin, pang ulam na size. Ayan, bluefin trevally. Lagyan natin. Kasi kung pilit lang din yung galaw ng lure natin mga master sa rod natin, parang hindi na rin, kumbaga hindi na mamimet yung ano, yung tamang galaw ng lure. Hindi na kayang paggalawin masyado ng ay ng ano, ng rod yung lure natin. Hindi rin ano, hindi rin siya pansinin ng isda kasi hindi na normal eh. Hindi na normal yung galaw ng lure. Katulad lang din sa jig mga master, sa jigging.
pag sobrang liit ng rod tulad ng ultralight, kasi nasubukan ko rin mga master gumamit ako ng ultralight na rod, yung pang casting na ultralight para sa jigging. Hindi niya na talaga kayang pagalawin ng maayos yung mga 200 grams, yung mga 300 grams. Hirap na mga master, hirap na siyang paggalawin. Nahihirapan na yung rod, parang pwersado masyado yung rod. Parang ganyan din sa casting mga master, pag ginamitan mo ng lampas sa lure capacity yung rod, medyo tagilid talaga. Hindi mo na rin mamemit yung yung magandang galaw ng lure. Wala. Ano kaya to mga master? Meron dito. Hindi mo na rin mamemit yung magandang galaw ng lure natin. Itong rod na gantong rod naman mga master, hindi ko rin talaga ito hindi ko to i-recommend sa yung mga gustong mag-umpisa. Sa inyo dyan mga master na gusto nyong mag-umpisa gantong fishing, gantong klaseng fishing, hindi ko po talaga sa inyo mai-recommend yung gantong mga rod, yung mga ultralight. Lalo ito kasi ipapatak to siya sa ultralight or extra UL, extra ultralight na to. Sobrang nipis. Kasi talagang medyo siya mga master, yun nga sensitive siya ang gamitin. Kasi kadalasan mga master pag nag-uumpisa talagang medyo medyo gigil tayo lalo pag yung may nahuli tayo or may kumagat sa lure natin, medyo gigil tayo mag-set ng mabiglang bira nyo, bali ang rod. Saka sa paghagis, pag hindi nyo pa masyadong kabisado ang ng paghagis, maaaring maputol. Sa pagbitbit ng isda, hindi ito pwedeng pambitbit ng isda mga master, yung deadlift. Saka yung pagpapalapit ng isda sa atin, hindi rin basta-bastang wag nyo rin basta-basta itatayo yung mga gantong rod. Huwag nyo igaganyan mga master pag yung may isda siya na nakabitin sa kanya. Wag mga master, nakatayo na ganyan, bali yan. Kaya maraming strict ba to? Hindi. Marami siyang maraming bawal sa kanya, maraming alanganin na gawin sa kanya or delikado na gawin sa kanya. Kaya maraming delikado na mangyari sa kanya or maraming mga ganun na delikadong magawa ng mga mag-uumpisa pa lang pag ganito yung rod. Kaya medyo mahirap mag-recommend ng ganito mga master. Mas maigi na lang mag-recommend ako ng medium or medium light na setup para sa mga mag-uumpisa fishing, kaysa yung mag-recommend ako ng ultralight. Maraming nagko-comment naman yan, maraming nagsasabi, maraming nagpo-post na bakit hindi ka agad i-recommend yung ultralight. Pag tumagal, fish on, hindi mabit. Pag tumagal naman mag-ultralight lang din naman yung angler, sabi nila. May mga ganun mga master na comment. Kung re-recommendahan nyo sila ng medium light or medium, pag nagsawa sa medium yan, mag-ultralight lang din yan, di gastos pa, mga doble gastos. Hindi din mga master, hindi mga masasabi na mag-ultralight siya diba? Kung magugustuhan pa niya yung ultralight, maaaring bumili ng ultralight yan, pero may mga tao kasi na mas prefer mag medium light, mas madalas or mas malaking setup isa sa ultralight. Kaya habang mag-uumpisa pa lang, mas maganda yung dun ka sa safe, mga medium light, medium matataas yung specs, dun ka lang sa safe. Kung nag-ultralight yan, paano kung nabali? Di naipasa sa iyo yung sisi, naipasa sa akin yung sisi, tapos bali pa yung rod niya, di ba? Wala siyang gagamitin, di bibili rin naman siya, di
Diba mga master? Bibili lang ulit siya. Eh kung yung medium light yung gagamitin niya, medyo matibay-tibay, medyo mababa yung risk na maputol or mabali, at least safe kayo parehas. Walang masisisi, walang mangsisisi, tsaka yung walang masasayangan. Kasi pwede naman din siyang magbili ulit ng ultralight talaga kung gusto niya mag ultralight mga master eh. At least dalawa lang yung rod niya. Oo, di ba? Yun yung kagandahan, dalawa yung rod niya. Eh kung sa ultralight yung kung ultralight kaagad or ganito, yung mga XUL kaagad yung i-recommend natin. Pag nabali ito, bibili nga siya ng isang rod niya. Di parang iisa lang din yung rod niya kasi bali na yung isa eh. Yung kung i-recommend natin yung medium light or medium na mababa yung risk na maputol or mabali, at least kung bibili na siya ng ultralight, yung gusto magbili ng ultralight, fish on ba to, at least may ano rin siya, may medium light pa rin siya, may ultralight pa, di ba? Sinabit mga master, napula-po malamang to, gumagalaw pa eh. Kasayang, sana mababaw yan dyan. Sayang ito. Yan o. Damo ito. Damo itong sinabitan na. Sayang. Yan o, gumagalaw yun. Yun. Tanggal mga master, tanggal sa ano. Kakasabit, ano kaya ito? Lapo-lapo nga. Naidaan niya sa bato. Yan po. Lapo-lapo. Alright. Pakawalan natin. Bye-bye. Piliin lang natin yung mga kukunin natin isda mga master. Yan, lipad talaga oh. Fish on mga master. Dali unang isabit. Medyo binibilisan ko yung ano, yun, sinabit na nga. Binibilisan ko yung retrieve mga master kasi loko yung mga isda dito. Mababaw kasi itong ispat eh. Makaidaan yan, dinaan na oh. Yan pa rin siya. Dinadaan niya lang talaga sa damo. Ganda ng ilaw. Sigaras. Ayan pala yung sinabit mo ha. Ayan mga master, sigaras. Maganda na yung size nya. Yung size ng sigaras na to. Sigaras. Itong sigaras mga master, mahirap anuin yan. Mahirap hawakan yan ng walang gloves. Napakadulas yan. Tsaka yung kilos niyan mga master pa atras, kayang-kaya niyan umatras na ano para makatakas, umatras sa kamay nyo para lang makatakas. Ayun talaga. Fish on. Balo mga master. Huwag mo lang agawin. Sinasabay niya ito. Nabitawan niya na, sinasabay niya ito mga master. Ano ito? Yun lang magasgas yung leg. Talon siya. Yun, lipat na. Naanok mga master. Mas maigi na. Ano rin kasi mga master, papakawalan ko rin siya maliit. Kaysa yung mapuruhan niya yung line natin. Tapos maputol. Sasama pa niya yung ano natin eh, lure natin pag ganun. Kaya mas maigi ng maanok siya. Fish on.
sumot pa yung pa ako sa butas naman, naisiksik niya tuloy. Pambira. Sumuot pa talaga sa butas yung pa ako mga master. Hindi ako nakahakbang. Ano isiksik. Okay, ito oh, lakas oh. Ay grabe kalakas. Sigaras nga. Wala, grabe kalaking sigaras mga master. Kala mo dalag eh. Yan oh. Kalaki, parang braso ni Princess eh. Kaya pala pinipilit niyang siksik. Yun oh, kadagdag. So gustong bumili ng ano, mag-avail ng ganyan yung lagayan natin ng isda mga master, mag-PM lang kayo sa akin at gagawa ulit ako mga master. Hindi na kasi ako gumagawa eh, hindi na ako nakagawa ulit. Pero kung mag-order kayo, PM lang para makagawa ako. Ang kagandahan sa lagayan na to mga master, lalo pag ganitong lusungan yung spot natin, hindi siya paano to, hindi mabilis mamatay yung isda. Hindi mabibilis sa yung isda nyo kasi buhay siya eh. Yan, yan, buhay na buhay pa yung mga isda natin. Nalangoy pa. Kanina pa yan nakuha natin yung dalawa, yung kanuping tsaka snapper. Tapos itong gawa kasi natin, maluwag to mga master. Yan bumubuka yan, binabanat yung net nyan, kaya bumubuka siya para siya nagiging lobo sa ilalim ng tubig. Yan kaya maluwag yung ano ng isda sa ilalim, space. Pag yung masikip kasi mga master, pag masikip yung net na gagamitin natin, naiipit din yung isda, lalo pag marami na sila, naiipit. Pag naiipit kasi yan mga master, yung mga isda, yung mga hasang nila, nalulunod din. Hindi rin sila hindi sila makahinga eh. Nalulunod din sila. Tulad sa mga sa mga ibang isda na pag inipit mo yung hasang nila, pag hindi nakakabuka yung hasang nila mga master, patay yan. Para rin silang nasusupagit. Ayan, maluwag, para silang nasa aquarium yan mga master. Nasubukan ko na yan, ilang pirasong snapper ang laman yan. Karga ko dyan, damihan talaga mga master, maabot ng 4 hanggang 5 kilo na isda buhay. Mas marami ang buhay, kumbaga ang mamamatay lang talaga yung siguro yung may mga tama ng hook sa hasang, ganyan yung masama yung tama, or yung napiga nyo yung katawan nya, syempre bibigay yan mga master. Pero pag yung siya, yung maganda yung estado ng isda na linagay nyo sa yan, buhay yan mga master. Pag nakababad lang sila sa tubig, kasi parang nasa lang sila nasa normal lang sila ng normal lang sila na agos ng tubig, or yung flow ng oxygen ng tubig, kasi nandiyan sila sa dagat, kababad lang din sila sa tubig dagat, kaya buhay sila. Kaya kahit maghapon kayong pag fishing, basta nakababad yung isda nyo sa fish on mga master, dito lang sa tapat, snapper, basta nakababad yung isda nyo sa dagat, itong lagayan nyo sa dagat, buhay yan. May mga isda lang talaga na madaling madeds, lalo yung mga ibang uri ng snapper, tsaka yung mga talakitok, yan, madaling madeds yan. Yan mga master, checkered. Yan yung talakitok natin, buhay pa rin pero yan mga master, yan yung sensitive yung mga talakitok. May ahon mo lang yan sa dagat, saglit lang yan, hindi na yan magpalag, it's agad. Hindi katulad sa mga lapu-lapu ganyan na matibay ang buhay, talagang pang malakasan. Nakadalawang isda tayo dito banda.
Fish on. Aba, fish on to mga master. Malaki. Nabalagbag. Nakabalagbag to, nakabalagbag. Dito pa ba? Gumaan na. O linalangoy niya. Isda to mga master. Nakabalagbag siya. Yan o. Ano? Balo na naman. Nakabalagbag nga. Sinama niya sa paglangoy. Kaya kalukong balo. Basta sa katawan tamaan yan mga master. Halos hindi mo yan may ahon. Lalo pag ganyan kaliliit. Grabe kalikot yan. Fish on. Ano nang isabit? Porque hindi ko mahila ng maigi. Sabit ko pa naman talaga. Yan ang mga master. Parang maya-maya na snapper mga master, kulay. Parang maya-maya yung forma niya, pero kulay green siya. Yan. Hindi ko alam kung maya-maya rin siguro ito. Yan. Ganda ng kulay. Wala natin. Bye bye. Malakas din yung isda na yan. Yes. Tapos matatagal yung agwat mga mas. Yung last natin na lakad dito oops, fish on. Ikaw pala yung paggalaw-galaw dyan Yung last na lakad natin dito mga master, parang 1 month na nakakalipas. Talakitok to, hindi kanuping. Talakitok nga. Gagalaw-galaw siya dun Nanginginain siya dun. Yan mga master. Big eye. Hindi siya big eye. Parang big eye nga. Parang ganun yung forma. Yun. Nagdag pang ulam. Nagis ulit tayo dun. Baka may kasama siya. Talagang kahit anong reel pa yan. Fish on. Kumagat siya. Nadali siya mga master. Talakitok na naman ito. Iba yung strike Kinagat niya nung una, sabay bitawan. Sabay kinagat niya ulit. Yan ang mga master. Ganda pa naman ang size din. Bluefin tribali. Dito talaga sila sa sa buhanginan. Hindi na sana makagahagis Tatabi na sana ako kasi nagbibihis na yung mga kasama ko. Sinubukan pa natin maghagis dyan kasi parang may mga buhanginan pa siya dyan nakadagdag pa tuloy. Yan. Damo mababaw talaga, matama sa damuhan. Yun may nag-i-strike. Uy, fish on. Ay sayang. Uy, yun, dali mga master. Dali pa rin, nandito pala siya. Uy, talakitok na naman. Aray, nakabalagbag sa tiyan tinamaan mga master. Pagkasayang. Sabi ko hanggang alas 4 or alas 5 tayo. 4:26 na. Yung isang lang mga master, isang daanan lang dito sa gilid kanina. Saglit, tapos umikot lang ako isang ikutan lang. Nakadali pa tayo. Dagdag pa. Pwede na to. Kaysa yung pumunta tayo sa malayong spot, wala tayong huli, or tatatlong piraso lang huli natin, eagles. Inilera ko na mga master. Yan mga master, yung mga huli natin. Yan. Dami rin natin pinakawalan maliliit talaga.
Yan yung gamit natin, no. Successful din yung ating field test ng Ryobi Magenkai. Galing kay Radiant Tackle Store. Sa mga gusto mag-avail nito mga master, lalagay ko lang pa yung link. Magenkai 682 UL. Ayan. Pwede na mga master. Daming niknik. Hapon na kasi. Ayan. So ayun mga master, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nagustuhan yung ating video na to. Hanggang sa muli, this is Prince Puday Fishing. Ingat lang lahat. Fish on. God bless. Bye bye ka na. Bye bye. This is Strive.